Ayan, alam nyo na ba yung balita guys? Na may nag-file ng kaso laban sa BBM administration sa United Nations. Akala ko, ano lang to eh, akala ko chismis lang o AI lang. Totoo pala, Japanese yung isa sa nangunguna dito sa nag-file ng kaso. Ito, panoorin natin guys yung balita. Maging mahalagang usapin sa United Nations Human Rights Council ang reklamo ng isang Japanese human rights advocate laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kaugnayan sa umano'y pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na baseless ang mga naturang paratang. Si Daniela Paulita magbabalita. Sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loja, nakadepende sa mga ebidensyang isinumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political weapon o lehitimong proseso sa aligasyon ng crimes against humanity. Kung may substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa pila na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Ayon pa kay Dr. Loja, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this Di ba totoo naman na ginagawang kasangkapan ng ICC para labanan yung kalaban sa politika, di ba? Political weapons yung ICC. Pero isa pang good news, ito, si Trump gustong makipagsanib pwersa sa China at Russia para pabagsakin ang ICC. Yung mga loyalista dyan, sasabihin na naman chismis to. Tapusin nyo kasi ito, panoorin nyo. Balita ulit. Pasok! Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel, pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza.